Hindi lahat ng love story ay nagsisimula na katulad ng mga napapanood natin sa pelikula o sa mga drama. Hindi lahat ay nagsisimula ng maayos at nakakakilig. May mga storyang nagsimula at nagtapos sa hindi inaasahang pangyayari. Ikaw, gaano ka unique ang love story mo? Karamihan sa mga kwento ng pag-ibig na napapanood natin sa mga pelikula at drama ay nagsisimula ng may kilig. Yung tipong magkakagustuhan na kaagad ang isang babae at isang lalaki sa unang pagkikita pa lamang nila. May atraksyon na kaagad. Ngunit sa totoong buhay, hindi laging ganito ang eksena. Maraming love story ang nagsisimula sa hindi mo inaasahang pangyayari. Hindi lahat ng nagkatuluyan agad-agad nagkagustuhan. Yung iba marami munang pinagdaanan. Sa kwentong ibabahagi sa atin ng ating kabarangay na si Marie, marami ang makakaalala kung paanong nagsimula ang kanilang mga love story. Maaring may mga makarelate at muling balikan ng hirap at salimuot na pinagdaanan bago sila tuluyang naging masaya. Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng kanyang pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kung talagang gusto mo ko ay paghirapan mo ang oo ko. Pero kung hindi ay huwag mo na akong idamay sa gulo nyo. Hindi ko makakalimutan na sinabi ko ang mga katagang yan sa isang taong sumubok pumasok sa aking buhay kahit na komplikado ang aming sitwasyon. Ako nga pala si Marie, 40 years old, isang may bahay at ina ng 6 na supling. Simple lamang ang aming buhay. Ang aking asawa ay isang mekaniko. Madalas kaming makinig ng inyong programa, lalo na ng aking asawa. Habang gumagawa siya ng mga sirang motorsiklo, lalo siyang ginaganahan kapag nakikinig sa mga kwentong binabasa mo. Kaya naman nagbaka sakali akong sumulat upang ibahagi rin ang aming kwento. Ang masaya at masalimuot na love story naming mag-asawa. Nagsimula ang aming kwento noong ako ay 18 years old pa lamang. Noong mga panahon na yon, kung gusto mong pumasok bilang isang kasambahay ay kailangan mo munang makapasok sa isang agency at sila ang magdadala sa iyo sa kung saang bahay may nangangailangan ng kasambahay. Napadpad ako sa Manila bilang kapalit ng aking ina. Siya ang unang pumasok sa bahay ng aking naging amo. Nang kinailangan na ng nanay ko na bumalik ng Leyte, ipinasok niya ako sa agency at ako na ang pumalit sa kanya sa bahay na pinapasukan niya. Bukod sa mga gawaing bahay, trabaho kong magyaya din sa mga anak ng aking amo. Inahatid at sinusundo ko sila sa eskwelahan. Hindi naman sana ganon kahirap ang mga kailangan kong gawin kung wala lang sanang asungot na laging nanggugulo sa akin. Noong ko nakilala si Ryan, 22 years old na siya noon. Siya naman ang driver at parang kanang kamay ng aming among lalaki, si Sir Ricky. Bago ako nakilala na niya ang aking ina kaya naman feeling close na siya kaagad sa akin noon. Sa totoo lang ay unang kita ko pa lamang sa kanya noon ay hindi ko na gusto ang hilatsya ng mukha niya. Napreskuhan din ako sa kanya kaya ayoko talaga siyang nakikita at lalong ayoko siyang nakakausap. Pero dahil magkasama kami sa trabaho, wala akong magawa. Tuwing ihahatid at susunduin ko noon ang mga alaga ko sa eskwelahan nila. Wala akong naging choice kundi ang magtiis sa presensya niya. Kung ako lang ang masusunod, ayoko. Lalo pang tumindi ang inis ko sa kanya nang magsimula itong manligaw sa akin. Halos magtago ako dati sa tuwing makikita ko siya. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya, Papa Dudut.
Good morning, Miss Beautiful. Anong kinaganda ng umaga kung mukha mo naman ang nakikita ko? Sungit naman. May dalaw ka ba? Kahit wala akong dalaw, makita pa lang kita, kumukulo na yung dugo ko. Ikaw talaga. Mahal mo na ako, no? Ano ba pinagsasabi mo? Gusto mo bang maligo? Kung sa'yo ko kaya itutok tong hose na pinandidilig ko para tubuan ka naman ng hiya. Grabe. Mukhang matindi na yung pagmamahal mo sa akin, ah. Matindi talaga yung kapal ng mukha mo, no? Di ba sabi nila, the more you hate, the more you love. Sabi lang nila yun. Hindi yun para sa ating dalawa. Ito naman, pakipot pa eh. Alam mo yung sa atin, walang love, puro hate lang. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis mong oo. Kung may makukuha ka man sa akin, siguro malutong na mag-asawang sampal. Wow! Ikaw naman naliligaw pa lang ako. Pag-aasawa na agad ang nasa isip mo. Ikaw ah. Grabe, ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo, kahit malayo ako sa'yo, ayan, ramdam na ramdam ko dito sa kinatatayuan kong mukha mo. Kaloka. O kita mo na? Kahit malayo ako, ramdam mo ako. Ibig sabihin, mahal mo na rin talaga ako. Humanap ka na lang ng kausap mo. Mas mabuti pa tong mga halaman eh. Mas matinong kausap kesa sa'yo. Hindi ako lalayo sa'yo para di mo ako mamiss. Yak! Kadiri ka! Eto namang si Mario, paganyan-ganyan pa eh. Akala mo ba hindi ko nakita kanina? Anong nakita mo? Manya ka talaga. Oh, manyak agad. Ikaw ah, ano bang nasa isip mo na nakita ko? Ano bang sinasabi mo kasi na nakita mo? Nakita kita kanina. Muntik ka pang malaglag sa hagdan nung nakita mo na parating na ako. Nakatitig ka kasi sa akin eh. Alam mo, nasuka ko. Nilunok ko lang. Grabe talaga yung kakapalan ng mukha mo. Woo! Hindi ko kinakaya. Kayanin mo, dahil hindi ako titigil. Wala ka mapapala. Tsaka nangako ko sa nanay mo. Nangako ka sa nanay ko na ano? Anong kalokohan na naman yan? Seryoso. Bago umalis dito nanay mo, ibinilin ka niya sa akin. Alagaan daw kita at huwag pababayaan. Napakagaling mo talagang gumawa ng kwento, no? Uy, seryoso ako dun ha. Sinabi talaga yun ng nanay mo. Kaya naman, I knew I love you before I met you. Yak! Kadiri ka talaga! May isang salita ako kaya huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Mukhang mas kailangan ko ng protection laban sa'yo. Grabe, ang harsh mo naman. O, totoo naman ah. Sa gwapo kong to, mukha ba akong gagawa ng masama? Hindi mo lang alam kung ilang babae nag-aagawan sa akin, mahalin ko lang sila. Di dun ka na lang sa kanila. Huwag na akong guluhin mo, please lang. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako lalayo sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Marie, hayaan mo na lang ako na mahalin ka. Wala ka namang ibang kailangan gawin eh. Tatanggapin mo lang. Ayoko nga tanggapin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi ako pinalaking duwag ng mga magulang ko, kaya hindi ako basta-basta sumusuko. Paminsan-minsan, kailangan din nating harapin yung katotohanan. Sa ngayon, baka hindi mo pa ako gusto. Basta ako, ang alam ko lang. Hindi mo alam. Hindi mo alam na rinding-rindi na ako sa'yo. Please lang, tumigil ka na nga. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Balang araw, mamahalin mo rin ako. Ako na rin ang nagsasabi sa'yo, balang araw mapapagod ka rin. Patutunayan ko sa'yo na hindi mangyayari yun. Bahala ka sa buhay mo. Oo naman, bahala talaga ako sa buhay ko. Kung gusto mo, ako na rin bahala sa buhay mo. Madali akong kausap. Love you. Nang panahon na yon, kung meron man siguro akong kinaiinisan na tao sa mundo, si Ryan na yon. Sobra-sobra talaga ang kapal ng mukha at kapreskuhan niya. Kahit na ilang ulit ko nang sinabing hindi ko siya gusto, hindi niya tinatanggap. Araw-araw niya akong binubwisit noon. Kahit nasaan ako, nakabuntot siya. Kung tutuusin ay may itsura rin naman talaga si Ryan. Medyo matipuno rin ang pangangatawan nito. Kaya nga siguro marami talagang nahuhumaling na babae sa kanya. Pero wala naman akong pakialam. Kahit sino pa ang mahumaling sa kanya ay ayos lang. Mas matutuwa pa ako kung mahuhumaling na lang din siya sa iba. Para naman maging mapayapa na ang buhay ko.
Sa sobrang kulit niya ay naapektuhan na ang trabaho naming dalawa. Dahil lagi siyang nakabuntod sa akin, madalas tuloy na hindi siya mahagilap ni Sir Ricky. Wala pa namang ibang gustong empleyado na utusan o pagkatiwalaan si Sir, lalo na sa mga importanteng ganap niya kundi si Ryan lamang. Pero madalas itong sumama sa akin. Naging madalas na rin tuloy na umiinit ang ulo ni Sir. At kapag mainit ang ulo ni Sir dati, nadadamay ang lahat. Kaya naman lalo lang nadagdagan ang inis ko kay Ryan. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakot ko. Sa halip na si Ryan, ako na ang napagbuntungan ng galit ni Sir Ricky. Marie! 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 Yes, sir. Ano po yun? Nasaan si Ryan? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam? Hindi po, sir. Ang sabi sa akin kasama mo. Isinama mo na naman daw. Naku, hindi po, sir. Hindi po kami magkasama. Anak ng tokwa, may importanteng lakad pa naman ako. Saan na naman nagsusuot yun? Gusto niyo po ba hanapin ko? Wag na. Sir, baka po nandyan lang yun. Alam mo kasi, nagmamaang-maangan ka pa eh. Ha? Sir? Akala nyo ba hindi ko halata? Ano po yun, sir? Matagal ko nang napapansin. Hindi lang ako umiimik. Kayong dalawa ni Ryan. Ano kami ni Ryan? Nagliligawan kayo kaya hindi nyo na nagagawa ng maayos ang mga trabaho nyo. Naku! Hindi po, sir, Hindi po ganun yun. Bago ka dumating, napakasipag niyang si Ryan. Lahat ng pinapagawa ko dyan, nagagawa niyang mabuti. Pero simula nang dumating ka, wala na siyang natatrabahong matino. Sir, lagi ko naman po siyang sinasabihan eh. Akala mo ba hindi ko alam? Lagi mo siyang sinasama kahit saan ka magpunta. Kaya hindi na siya makapag-focus sa mga trabaho niya. Hindi ko po siya sinasama, sir. Siya po yung laging bumubuntot sa akin kahit na lagi ko po siyang itinataboy. Akala ko pa naman katulad ka ng nanay mo na masipag magtrabaho. Sir, nagtatrabaho po ako ng mabuti. Sinisipagan ko po talaga ng husto. Sinisipagan? Puro paglalandi nga ang ginagawa mo. Wala naman pong ganyanan, sir. Bakit? Hindi ba totoo? Imbis na gumawa ng mga kailangang gawin, nakikipagligawan ka. Pati si Ryan, nadamay mo pa. Sir, kahit po kanino niyo pa itanong sa mga tao rito, si Ryan po talaga yung nanggugulo sa akin. Siya ho yung sunod na sunod sa akin, sir. Puro ka dahilan. Sumasobra na ho yata kayo, sir. Parang inuhusgahan niyo naman yung pagkatao ko. Aba, sumasagot ka pa? Galit ka ba? Hindi naman ho sa ganon, sir. Pero sana naman po, alamin niyo po muna kung ano yung totoo. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Ang akin lang naman ho. Sana wag naman po puro akong nakikita niyong may kasalanan. Kung gusto niyo, si Ryan na lang pong tanungin ninyo. At inuutusan mo pa ako ngayon? Ang hirap niyo naman kausap, sir eh. Parang yung paborito niyong empleyado. At nagbibintang ka pa ngayon na may paborito ako. Totoo naman po, sir eh. Kahit na siya yung mali, siya pa rin yung pinagtatanggol ninyo. Ganon. Pasensya na po kayo, sir. Pero nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Okay, sige. Magsasabi na rin ako sa'yo ngayon ng totoo. Matagal na kitang gustong sisantihin. Sir, huwag naman pong ganun. Simulan mo na mag-impake ng mga gamit mo. Ibabalik na kita sa agency na pinanggalingan mo. Sir, sorry na po. Huwag niyo naman akong tanggalin sa trabaho, sir. Kanina lang, galing-galing mong sumagot ah. Ano nangyari? Sir, sorry na po talaga. Kailangan ko po itong trabaho na to. Sir! Sige na, iligpit mo na lahat ng gamit mo. Ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo pag uwi ko. Umiiyak ako habang nagliligpit ng mga gamit ko noon. Umiiyak ako dahil sa inis at galit ko kay Ryan. Dahil sa kakulitan niya ay nadamay na pati ang trabaho ko. Sobrang nakakainis lang dahil ako pa ang nawala ng trabaho. Samantalang siya itong nanggugulo at sunod ng sunod sa akin. Nainis ako dahil hindi man lang nakita ng boss namin kung gaano ko pinagbuti ang mga trabaho ko. Kailangan ko ang trabahong yon para may maipadala ko sa pamilya namin noon sa Leyte. Pero dahil sa nakakainis na Ryan na yon, napabalik pa ako ng agency. Naiyak patuloy ako lalo hanggang sa natapos akong magligpit ng mga gamit ko. Hirap na hirap akong umalis sa bahay nila Sir Ricky
at hindi ko matanggap ang sitwasyon. Wala na ako nagawa kundi ang bumalik na nga sa agency at kumulo talaga ang dugo ko kay Ryan. Kaya kahit papaano ay masaya na rin akong hindi ko na siya makikitang muli. Naiisip ko pa lamang ang makapal niyang pagmumukha ay nanggigigil na ako. Pakiramdam ko noon ay masasampal ko lamang siya kapag nagkita pa kami ulit. Ang hirap na wala akong maipadala noon sa amin. Ang tanging magagawa ko lamang ay maghintay. Ang tanging nagawa ko ay maghintay sa susunod na bahay na pagdadalhan sa akin ng agency. Itinuring ko na lang din yung pansamantalang pahinga. Naisip ko na kapag may naka-assign ng bahay sa akin, kailangan ko nang kumayod ulit ng mabuti. Inabot din papadudot ng halos 1 buwan ang paghihintay ko ng bagong bahay na mapupuntahan ko. At ang rule sa agency kapag wala pang naka-assign sa iyo ay bawal lumabas at gumala-gala kung saan-saan. Madalas ay nasa loob lamang kami ng staff house. Nakakalabas lang kami dati kapag may iniuutos sa amin o kapag may importante kaming bibilhin. Nakakainip din ang maghintay lalo na at wala kang kinikita noon. Buti na lamang habang naghihintay ay sinagot naman ng agency ang tirahan at pagkain namin. Kaya ayos na rin. Hindi ka nga lang po pwedeng sumideline noon. Kailangan talagang maghintay sa bagong papasukan. Yon ang sinabi sa amin. Hindi ko alam na simula pala nang umalis ako kina Sir Ricky ay hinahanap na ako ni Ryan. Walang nakakaalam sa kanila noon kung nasaan ang agency namin. Kaya naman nagpatulong pa ito sa mga kaibigan niya upang magtanong-tanong. Hinanap niya ako dahil hindi niya rin matanggap na pinaalis ako sa trabaho. Nagulat na lamang ako nang minsang inutusan kaming lumabas para bumili ng mga kailangan sa staff house. May lumapit sa akin at nagtanong kung ako ba si Marie. Nung una natakot ako dahil hindi ko naman siya kilala. Pero nang bagitin niya ang pangalan ni Ryan ay kumulo na naman ang dugo ko. Matagal na raw akong hinahanap noon ni Ryan. Nang sabihin niya yon ay nagmadali na akong tumalikod sa kanya. Ayoko na siyang makita at nakampante naman akong hindi ko siya makakakrus ng landas dahil kahit malaman pa niya kung nasaan ako, hindi siya basta-bastang makakapasok sa staff house dahil mahigpit ang mga bantay doon, pero nagkamali ako. Hi Marie! Oh, anong ginagawa mo dito? Eto, kinukumusta ka? Tagal din kitang hinahanap ha. Paano ka ba nakapasok dito? Bawal ang outsider dito ah. Kuyang guard! Kuyang guard! Uy, huwag ka May nakapasok sumigaw. dito! Sayang boses mo. Paano ka nga nakapasok? Friendship na kami ni Kuya Guard eh. Sanggang dikit na kami. Ah, ganun. Kala mo maniniwala ako sa'yo. Kuyang guard! May outsider dito! Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka maririnig ni Kuya Guard kasi nga busy siyang kinakain yung pasalubong ko sa kanya. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Eto naman, di mo ba ako na-miss? Mismo mukha mo? Grabe naman. Alam mo, kahit nagsusungit ka na, lalo ka pang gumaganda. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na bago ko pahampasin yung makapal na pagmumukha mo. Ay, na-miss ko yung pang-aaway mo sa akin, promise. Hindi ka ba talaga aalis? Uy, sige lang. Aalis din naman ako eh, pero pwede bang mag-usap muna tayo? Ano ba bang gusto mong pag-usapan natin? Kung paano ako pinalaya si Sir Ricky dahil sa'yo? Ayun nga, Marie. Ihingi sana ako ng tawad sa'yo. Ako naman talaga ang may kasalanan nun. Eh buti naman alam mo. Kaya nga nagsusuri na ako. Hindi ko naman alam na gagawin ni Sir yun eh. Oh, masaya ka na ba? Nawala na ako ng trabaho dahil sa'yo. Kaya nga nandito ako eh. Kinain ako ng konsensya ko. Sorry talaga, Marie. May magagawa pa ba yung sorry mo? Ibabalik ba sa akin yung trabaho ko? Maniwala ka, sinubukan ko namang kumbinsihin si Sir eh. Kaya lang. Kaya lang, mas mabuti pa para sa kanya na ako na lang ang mawala kesa sa'yo. Sorry na talaga. Hayaan mong makabawi ko sa'yo. O paano ka babawi, ha? Sige nga. Eh eto, mukhang ipapahamak mo na naman ako. Basta, balang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Ah, wala nang balang araw. Wala nang balang araw? Ah, ikaw ha?
Gusto mo ata, ngayon na ako bumawi. Pumapara ka sa akin ha. Alam mo, umalis ka na nga. Baka mapahamak na naman ako dahil sa'yo eh. Marie, baka naman pwede mo na ako pagbigyan. Pagbigyan na ano? Tayo. Baka naman pwede mo nang pagbigyan tayo. Nagkabapuyo mo? Napakakulit mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita basta-basta na lang tatantanan. Kaya nga kahit na sobrang hirap, hinanap talaga kita eh. Parang kasalanan ko pa na nahirapan ka. Sige na kasi. Hayaan mo na akong kilalanin ka pa. Kahit kaibigan lang. Bahala ka sa buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, lagi na kitang bibisitahin dito ah. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pangako ko sa nanay mo. Eh di si mama na lang ang guluhin mo, wag na ako. Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga kahit nagsusungit ka. Love you. Para akong nakipag-usap sa bato. Kahit na anong sabi ko na tigilan na niya ako ay hindi nakinig si Ryan. Paulit-ulit siyang nagpupunta sa staff house para bisitahin ako at kung ano-anong mga panunuhol ang ginagawa niya sa guard para lamang papasukin siya. Pero hindi nagbago ang nararamdaman ko. Naiinis pa rin ako sa kanya kaya naging masaya ako nang ma-assign na ako sa bago kong amo. Hindi na niya ako mapupuntahan ulit, yon ang naisip ko. Sa wakas ay hindi ko na siya kailangang makita pa at nagdulot yon ng ngiti sa aking mga labi. Nang nagpunta na ako sa bagong bahay na papasukan ko ay may kakaibang pakiramdam sa akin. Nadagdagan pa yon nang kausapin ako ng babaeng papalitan ko sa bahay na yon. Buntis siya at bago umalis ay inabutan niya ako ng pera. Pamasahe ko raw yun kung sakaling gusto ko nang umalis. Yon ang sinabi niya. Kinabahan ako bigla at parang gusto kong umatras noon pero wala na akong magawa. Nandun na ako. Nang makausap ko ang bago kong amo ay naibsan ang kaba ko. Mababait naman sila. Ang problema lang ay laging umalis noon ang mag-asawa dahil mga negosyante. Lagi silang may mga pinupuntahan. Ang madalas na iiwan noon ay yung nag-iisang anak nilang lalaki. Sa kanya hindi naging maganda ang kutob ko. Kapag wala ang mga magulang niya dati, lagi siyang nag-iimbita ng mga kaibigan at nag-iinuman. Nung una ay ayos lang sa akin. Hindi naman ako nito pinapakialaman. Ngunit naging matindi ang takot ko nang pumunta ito sa kwarto ko na lasing na lasing. Mapula pa ang mga mata nito at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nagpunta siya sa kwarto ko para sabihing ipagluto ko sila ng mga kasama niya. Umuo na lamang ako sa kanya pero pag-alis niya. Agad kong niligpit ang mga gamit ko. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa sitwasyon na yon. Dahil busy silang nagiinuman noon ay dahan-dahan akong umalis at lumabas na sa bahay na yon. Naalala ko yung naging bilin ng babaeng pinalitan ko. Buti na lamang at may iniwan siya sa aking pera. Kaya naman sa 10 oras ng gabi ay umalis na ako nang hindi alam kung saan pupunta at hindi nagpaalam pa. Ayoko na rin bumalik sa agency noon. Siguradong mapaparusahan ako dahil sa ginawa kong pagtakas. Wala rin talaga akong kakilala sa Maynila noon. Hindi ko rin alam kung bakit pero natagpuan ko na lamang ang sarili ko kung saan nakatira si Ryan. Sino ba na naghahanap sa akin ng ganitong oras? Oh, Marie? Oo, ako to. Nananaginip ba ako? Ikaw ba talaga yan? Gusto mo sampalin kita para magising ka? Oh, kalma lang. Ikaw nga yan. Ang tapang eh. Kainis talaga oh. Bakit pa kasi ako nandito? Bakit nga ba? Okay ka lang ba? Tsaka ba't parang may dala kang bag? Magtatanan na ba tayo? Parang gago naman to eh. Anong magtatanan? Ang dami-dami mong sinabi. Nakakairita ka. Ano nga nangyayari? Teka, tumakas ka ano? Di ba sabi mo, babawi ka sa akin? Babawi? Oh, may amnesia ka na?
Nalimutan mo na bang may atraso ka pa sa akin? Ikaw ang dahilan kaya ako nawala ng trabaho. Ang ayos-ayos na sana ng kalagayan ko doon kina si Ricky eh. Oh, relax ka lang. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kasalanan mo to. Muntik pa ako mapahamak dahil sa'yo. Bakit ka nga muntik mapahamak? May nangyari bang masama sa'yo doon sa bahay na pinasukan mo? Anong ginawa nila sa'yo? Wala, pero muntik na. Mga siraulo yung mga yun ah. Anong ang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo, re-resbackan ko. Reresbakan mo talaga? Oo naman. Basta para sa'yo lahat babanggain. Lahat gagawin ko. Lahat talaga gagawin mo para sa akin? Oo. Di ba nga hinanap pa O kita? edi, hanapan mo ako ng trabaho. Trabaho? Hindi ka na ba bibigyan ng agency ng bagong bahay na mapapasukan? Ayoko na bumalik doon. Sigurado mapapagalitan ako dahil tumakas ako sa bahay kung saan huli nila akong pinadala. Ah, ganun ba? May mga kakilala ka pa ba rito sa Manila? Gusto mo bang ihatid muna kita sa kanila? Wala akong ibang kakilala dito. Sa kasamaang palad, ikaw lang. Talaga? Wala ka bang ibang kaibigan maliban sa akin? Tingin mo ba pupuntahan kita kung meron? Aba, malay ko ba kung namimiss mo lang ako? Tapos pumaparaan ka lang para makita ako. Ay, ang kapal talaga ng mukha mo. Heto naman, nainit agad ang ulo. Nakakairita ka kasi. Hindi naman sana ako aabot sa ganito kung hindi dahil sa'yo. Nagsorry na nga ako, di ba? May nagawa bang sorry mo? Muntik pa ako mapahamak dun sa bahay na yun. Makakapagpadala ba ako ng pera sa pamilya ko dahil sa sorry mo? Sorry talaga, Marie. Di bale, tutulungan kita. Ano bang trabaho ang gusto mong pasukan? Kahit ano, basta legal. Marie, eto suggestion lang ha. Ayaw mo bang umuwi na lang muna sa inyo sa Leyte? Siguradong namimiss ka na rin ng pamilya mo ron. Ayoko. Ayoko umuwi sa amin ng ganito, no? Anong sasabihin ko sa kanila? Gusto mo samahan kita? Pakilala mo na ako sa kanila. Puro ka naman kalokohan eh. Pwede ba magseryoso ka naman? Seryoso naman ako sa iyo ha. Ikaw lang tong ayaw maniwala eh. Ang kailangan ko ngayon, trabaho. Kaya please lang, kahit na ayoko sana, nakikiusap ako sa'yo na tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas na bukas din, sasamahan kita sa chewing ko. Sakto, naghahanap sila ng bagong tindera. O tara, pasok ka. Akin na yung bag mo. Nang gabing yon ay doon ako natulog kina Ryan. Kahit na sobrang ayaw ko ay nilunok ko ang pride ko dahil wala naman akong ibang kakilala maliban sa kanya. Kahit papaano ay nakita ko namang mabait din siya. Doon niya ako pinatulog sa kama niya samantalang siya naman ay sa may sahig. Hindi rin ako halos nakatulog at tumakbo sa isip ko ang mga nangyari. Buti na lang at mabilis akong nakapag-isip. Dahil kung hindi ay hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin sa bahay na yon. Inisip ko rin yung sinabi ni Ryan, paano nga kaya kung umuwi na lamang ako sa amin? Pero kung umuwi ako roon, wala rin naman akong trabaho na mahanap doon at natakot ako para syempre sa kinabukasan ko. Hindi naman talaga madaling maghanap ng trabaho noon lalo na sa mga katulad kong walang natapos. Hindi ako nakapagtapos ng elementarya dahil mas pinili ko na magtrabaho. Buti na lamang at natuto akong magbasa at magsulat. Naging tulong na rin kapag nag-a-apply ako sa mga pinapasukan ko. Hindi naman mahina ang ulo ko pero sadyang may mga tulad ko na hindi pinalad sa buhay. Kapag patuloy akong pumasok sa eskwelahan, nakadagdag pa ako sa mga gastusin ng mga magulang ko. Pero na nagsimula na ako magtrabaho, mas nakatulong ako. Nadagdagan ang mga pambili namin ng pagkain at pangangailangan sa bahay. Nang gabing yon ay nakatulog ako na desididong makahanap ng bagong trabaho para makapagpadala na akong muli sa aking pamilya. Kinabukasan tulad ng sinabi ni Ryan, gumaya kami para pumunta sa isang tiyuhin niya. Sa totoo lang ay sumugal lang din ako sa pagsama ko sa kanya. Pero nang mga sandaling yon ay wala na akong ibang naiisip na paraan. Sa ayaw ko man at sa gusto. Si Ryan lang ang tanging kakilala ko noon sa Maynila. Nainis ako sa sarili ko kung bakit naman hindi ako masyadong nakipagkaibigan sa mga tao sa paligid ko. Pero nandun na ako sa sitwasyon na yon at kailangan ko na lang harapin. Kaya kahit na hindi sigurado ay sumama na lamang ako noon kay Ryan. Bahala na.
Naisip ko namang kaya ko siyang takbuhan kung sakali. Pero nakita ko naman nung gabi na natulog ako sa kanila na mabait naman si Ryan. Naisip kong baka nagkakamali lamang ako nang iniisip sa kanya. Nakarating kami ng Tondo, yun ang unang pagkakataon na nakarating ako doon. Napakalawak pala talaga ng Maynila. Napakaraming pasikot-sikot. Naisip ko na lamang bigla habang nagbabiyahe at lumalakad-lakad na kami na marami pala talaga akong hindi napupuntahan. Nang dumating kami sa sinasabi niyang bahay ng tiyong niya, nakita kong may bakery sa tabi ng bahay. Kaya naisip ko na tendera siguro ng bakery ang hinahanap ng tiyuhin niya. Sa akin naman noon kahit ano, kahit pansamantala lang muna basta may mapasukan ako at kumita kahit na papaano. Tiyong Kaloy? Tiyong Kaloy? O Ryan, ikaw pala yan. Tiyong Kaloy, kumusta ho? Mabuti naman at napadalaw ka. Oh, may kasama ka pala magandang dalaga. Si Marie nga po pala. Magandang araw ho. Magandang araw din, Iha. O, tuloy kayo. Si Chang Edna ho. Nako, alam mo naman yun. Ando na sa palengke. Gumagayak na nga ako at susunod na rin ako ron. Buti ho pala naabutan pa namin kayo. Oo nga. Pero kailangan ko na sumunod doon at baka mapuruan na naman ako mamaya. Alam mo naman yung bunganga ng Tiyang Edna mo. Pero teka, kumain na ba kayo? Opo. Kanina pa ho. Ikaw Marie, gutom ka ba? Hindi. Ayos lang ho ako. Busog pa po. Tamang-tama. May natira pa sa niluto ng tiyang mo kanina. Kumain na muna kayo. Ayos lang ho, Chong. Kahit mamaya na po. Ano nga palang sadya nyo't napadpad kayo rito? Kasi Chong, makikiusap sana kami. Baka naman nangangailangan kayo ng dagdag na tindera. Tindera? Bakit? Papakiusap ko sana tong si Marie. Baka po pwede siyang pumasok na tindera sa inyo. Naku, tamang-tama. Naghahanap talaga kami ngayon ng tindera dahil umalis yung dati naming kasakasama. Yun, saktong-sakto ho pala yung dating namin. Marie, nasubukan mo na ba magtindera? Ay opo. Dati po ako naglalako ng mga kakanin sa amin. Ayun. Pero ayos lang ba sa'yo maging tindera sa palengke? Ay naku, wala akong problema. Kayang-kaya ko po. Chong, sinisiguro ko ho sa inyo. Masipag po yang si Marie. Talagang maaasahan po. Hindi ka ba maselan, Iha? Karne, isda at mga gulay ang ititinda. Malansaro sa pwesto namin sa palengke. Wala pong problema. Sanay na sanay po akong magtrabaho. Mabuti naman pala kung ganon. Maraming salamat po talaga, Chong Kaloy. Mabuti pa, sumama ka na sa akin sa palengke para maipakilala na kita kay Tiyang Edna mo. Chong, may isa pa sana kaming papakiusap sa inyo eh. Babalik ka na ba kagad? Yun ang hindi pwede. Ay, naku, hindi po. Nagbibiro lang ako. Parang seryoso nyo naman kasi masyado. Ano ba yun? Bale, Chong, malayo po kasi yung tinutuluyan ko rito. Makikiusap po sana kami na kung pwede, dito na rin po muna tumuloy si Maria habang nagtatrabaho sa inyo. Oo nga po, kahit po ikaltas nyo na lang po sa sweldo ko. Ayun lang ba? Walang problema. May nakalaan talaga kaming kwarto para sa mga kinukuha naming tindera. Ay wow! Maraming salamat po. Kaya mo bang gumising ng sobrang aga? Kayang-kaya po. Kailangan kasi gumayak ng sobrang aga sa palengke. Kaya rin talaga kami naglaan ng kwarto dito para sa mga tindera namin para sabay-sabay kaming pupunta sa palengke at makatipid na rin sa oras. Wala pong problema. Kayang-kaya ko po yun. Mabuti naman kung ganon. Handang-handa ka na pala. Kaya ba may dala ka ng bag? Opo, talaga pong desidido po ako makahanap ng trabaho. Mukhang masipag ka naman at mabait. Opo, Chong, masipag po talaga yan. May kasungitan nga lang. Huwag po kayo maniwala dyan. Hindi naman po talaga ako masungit. Naku, ang mabuti pa. Kumain na muna kayo tapos sabay-sabay na tayo pumunta sa palengke para makilala ka na ni Edna. Kung gusto niyo po, pwede na po ako magsimula ngayon. Mukhang maganda yung naisip mo para hindi na rin ako laging inaaway ni Edna. Teka lang, kanina pa tayo magkakausap pero hindi ko pa pala na itatanong. Magkano-ano ba kayo ni Ryan? Asawa ko ho siya, Chong Kaloy.
Asawa? Tumaas na naman ata ang dugo ko sa ulo nang marinig ko ang sinabi ni Ryan. Napailing na lamang ako. Kahit kailan talaga ay napakakapal ng mukha niya. Hindi na ako nakapagsalita nang sabihin niya yon. Nahiya na rin ako sa tiyong kaloy niya kaya napangiti na lamang ako. Pero sa loob ko noon ay gustong gusto ko na siyang hambalusin ng unang bagay na mahawakan ko. Naisip ko na lamang na kailangan ko ang trabahong yon. Nakisakay na lang muna ako sa pantasya ni Ryan. Pero sasabihin ko rin ang totoo sa tiyong at tiyang niya. Noong araw na yon ay nagsimula na ako kaagad ng trabaho sa palengke. Isinama kami ni Chong Kaloy nang pumunta siya. Nagpaalam na rin si Ryan sa kanila nang maihatid niya kami sa palengke. Naging mabait naman ang Chong Kaloy at Tiyang Edna ni Ryan sa akin. At masisipag din sila. Wala silang naging anak kaya naman ibinuhos na lamang nila ang oras sa pagtatrabaho. May 2 pwesto sila noon sa palengke. Isang pwesto para sa mga karne at isda at isang pwesto para sa mga gulay. Napakaaga rin nila kung maghanda noon, mga 3:00 pa lang ng umaga noon ay kailangan ng mag-ayos ng mga paninda. Dahil kahit ganoon pala kaaga, may mga namimili na noon. Wala naman akong naging problema dahil sanay ang katawan ko na kumilos-kilos. Nakasundo ko rin sina Chong Kaloy at Tiyang Edna at kung minsan nga ay parang anak na ang turing nila sa akin na kinatuwa ko naman. Tuwing day off noon ni Ryan, bumibisita siya sa amin. Hindi pa rin ito natigil sa pangungulit at pambobola niya. Ikaw ba si Marie? Ako nga, Suke. Anong hanap nila? Pwede ba tayo mag-usap? Bibili ka ba? Pili ka lang. Mura lang yung mga tinda namin. Wala akong pakialam sa mga tinda mo. Kailangan kitang makausap. Ay, sino ka ba? Bakit ka ba nanggugulo? Kung ayaw mo may skandalo rito, kausapin mo ako. Oh, eto, kinakausap na kita. Ano bang kailangan mo? Bakit nanggugulo ka sa oras ng trabaho ko? Ikaw ang nanggugulo sa amin. Teka nga lang. Chong Kaloy, alis lang ako sandali ha. O ano ba yun? Sa palengke ka pala nagtatrabaho? Sino ka ba? Ano bang problema mo? Ako lang naman ang girlfriend ng lalaking nilalandi mo. Nilalandi ko? Sino? Aba, maang-maangang ka pa? Layo mo si Ryan. Si Ryan? Oo, si Ryan. Girlfriend ako ni Ryan. O pakialam ko. So wala kang pakialam kahit na may karelasyon na siya? Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Akala mo hindi ko alam na pinupuntahan ka niya lagi rito? Bakit akong sinusugod mo? Hindi ba dapat siya yung kausapin mo? Hindi naman siya pupunta rito kung hindi mo siya pinapapunta. Hoy, hindi ko siya pinapapunta dito ha. Sinungaling ka! Ako pa ang sinungaling? Bakit kasi hindi siyang tanungin mo? Ilang ulit ko na siyang tinataboy. Siya lang naman yung punta ng punta dito. Kala ko naman kung ang itsura mo. Lolokohin lang ako ni Ryan dun pa sa malansa. Sa totoo lang, mas malansa ka pa sa mga isdang tinda namin. Binabalaan kita ha. Layuan mo na si Ryan. Alam mo, wag mo sa akin sabihin yan. Kung gusto mo, itali mo sa bewang mo yung boyfriend mo nang hindi makawala. Ikaw ba talaga matapang ha? Totoo pala talaga yung sinasabi nila. Kung sino pa ang kabit, siya pa ang malakas ang loob. Uulitin ko lang ha, hindi ako kabet. Kahit kailan hindi ko pinatulan si Ryan. At isa pa, hindi ko nga alam na may girlfriend pala siya eh. Di mo alam kaya nakipaglandian ka. Ay bahala ka sa gusto mong paniwalaan. Pero kung ako sa'yo, kung may awa ka sa sarili mo, hiwalayan mo na siya kung alam mong niloloko ka na pala. Hiwalayan ko para magsama kayo ng tuluyan? Yuck! Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, di bahala ka. Pero sana lang, wag mo nang idamay ang trabaho ko. Huwag ka namang gulo dito. Sinasabi ko sa'yo hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Muli ay nakaramdam na naman ako ng matinding inis at galit kay Ryan. Simula nang makilala ko siya, ay lagi na lang akong inaaway noon ng kung sino-sino. Ang gusto ko lang naman sana makapagtrabaho ng maayos at kumita ng perang maipadadala ko sa pamilya ko.
Nahiya ako kina Chong Kaloy at Chang Edna sa nangyari. Pero dahil mababait sila, hindi naman ako napagalitan. Naintindihan nila ang sitwasyon dahil din sa nangyari, nalaman nila ang totoo na hindi naman talaga kami mag-asawa ni Ryan. Ipinaliwanag ko sa kanila kung ano talaga ang nangyari. Nang malaman nila ang totoo ay hinayaan pa rin nila akong magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanila bilang tindera. Pero aaminin ko, Papa Dudut, kahit na ayoko, naapektuhan ako sa sinabi ng babaeng nagpakilalang girlfriend ni Ryan. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako o nainis lang ako dahil hindi ko alam na may girlfriend pala siya. Nung bago kasi mangyari yung pagkumpronta sa akin nung girlfriend ni Ryan, kahit papaano ay humupa na ang inis ko sa kanya. Nagpapasalamat din naman ako sa kanya dahil kaya ako may trabaho ay dahil sa kanya. Nang mga nakaraang araw na bumisita siya, naging magkaibigan na kami paunti-unti. Pero nang sugurin ako ng babae niya, ayoko na naman siyang makita. Hindi ko rin talaga maintindihan noon kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Lalo pa akong nainis dahil pakaramdam ko tuloy, pinaglaruan niya lamang ang damdamin ko. Ilang buwan din ang nakalipas at nagpatuloy pa rin akong nagtrabaho bilang tendera sa palengke kasama nila Chong Kaloy at Chang Edna. Hindi na ako binalikan ulit ng babae ni Ryan. Simula rin kasi nang sugurin ako ng babaeng yun ay hindi na ako nakipag-usap kay Ryan. Kahit lagi siyang bumibisita noon ay hindi ko siya hinaharap. Ayoko nang madamay pa sa kahit na anong gulo na may kinalaman sa kanya. At dahil nga sa hindi ko naman siya kinakausap pa ay huminto na lamang din siyang bumisita sa akin. Pero aaminin ko na may kaunting pagkadismaya akong naramdaman kapag alam kong day off niya noon at hindi siya dumarating. Nahirapan man akong aminin sa sarili ko, pero ang totoo, may tuwa at lungkot sa akin at naging masaya ako dahil alam kong sa wakas, payapa na ang buhay noong tinigilan na niya ako. Pero nakaramdam din ako ng lungkot dahil na-miss ko ang kakulitan ni Ryan. Nung hindi ko na siya nakikita, doon ko napagtanto na paunti-unti pala ay nahuhulog na ako sa kanya. Pero nagpasalamat ako na habang maaga pa, habang hindi pa ganon kalalim ang nararamdaman ko ay tumigil na siya. Yon ang inakala ko. Isang araw ay muling dumating si Ryan. Muling nagparamdam. Ayoko pa rin kausapin siya noon, kaya si Chong Kaloy na ang humarap sa kanya. Ayaw ka talagang kausapin eh. Ganon ho ba? Sige ho, Chong. Balik na lang ho ako. Teka lang Ryan, baka gusto mo muna magkape bago umalis. Hindi na ho. Ayos lang po ako. Pero gusto sana kita kausapin sandali. May sasabihin ho ba kayo, Chong? May mga itatanong lang naman ako sa'yo. Sige ho. Ano po ba yung itatanong nyo? Ano ba talaga ang intensyon mo kay Marie? Chong, mahal ko po talaga si Marie. Pero bakit kasi nagsinungaling ka? Una sa amin, sinabi mo sa amin ng tiyang mo na asawa mo siya. Pangalawa kay Marie, nanligaw ka sa kanya may girlfriend ka na pala. Una po sa lahat, gusto ko po munang humingi ng tawad sa inyo ni Chang Edna. Nagsinungaling po ako. Naisip ko lang ho kasi noong mga oras na yun na baka mas tanggapin niyo si Marie kung sasabihin ko na asawa ko siya eh. At doon naman po sa babae na sumugod kay Marie na nagpanggap na girlfriend ko, hindi po totoo yun. Bakit galit na sumugod kay Marie? Ayun nga ho, Chong. Hindi ko rin alam kung bakit naisip niya na girlfriend ko pa siya. Hindi naman po talaga. Sino ba yun? Ang totoo po, Chong Kaloy, naging girlfriend ko po siya noon. Nabuntis ko siya pero nakunan po. Matapos po niya makunan, di nagtagal, naghiwalay na rin kami. Matagal-tagal na rin po kaming hiwalay. Pero nitong nakaraan, nakikipagbalikan siya. Pero ayaw mo na. Ganun nga po, Chong. Dapat nilinaw mo sa kanya na ayaw mo na. Chong, ilang beses ko na pong nilinaw yun sa kanya na wala talaga kaming pag-asang magkabalikan. Pero makulit po talaga eh. Hindi mo rin naman masisisi si Marie kung ayaw niya nang humarap sa'yo pagkatapos na nangyari. Alam ko naman ho yun. Pero Chong, seryoso po talaga ako kay Marie. Pinagsabihan ko na rin po si Mirna.
Nilinaw ko po sa kanya na wala talagang pwedeng mamagitan sa amin. Tsaka dapat tumigil na siya. Kaya sigurado po ako na hindi naguguluhin ni Mirna si Marie. Dapat lang. Mabait na bata si Marie. Masipag at talagang maalaga lalo na sa pamilya niya. Kaya kung sasaktan mo siya, magagalit din ako sa iyo, Ryan. Chong, aaminin ko po. Noon talagang may pagkaloko-loko ako. Marami rin po ako naging babae. Pero simula po nung makilala ko si Marie, nagbago na ako. Anong plano mo ngayon? Hindi po ako susuko. Kaya nga po patuloy ako nagsisikap para makita niya na totoo po yung nararamdaman ko para sa kanya. Dahil pamangkin at mahal kita, payong lalaki sa lalaki lang. Kung talagang mahal mo si Marie, patunayan mo sa kanya. Kung talagang desidido ka sa kanya, huwag kang mapagod. Kaya ho ba naging kayo ni Chang Edna? Kasi hindi kayo napagod? Oo, hindi ko talaga siya tinigilan hanggat hindi niya ako sinasagot. Ang tagal kong hinintay ang oo niya kaya naman talagang iningatan ko. Sa inyo ho pala ako nagmana ng kakulitan eh. Basta Ryan, botong-boto rin naman kami kay Marie para sa'yo. Pero kung sasaktan mo lang siya, huwag mo na siyang guluhin. Hindi ho, Chong. Seryoso po talaga ako kay Marie. Siya na po yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kung talagang seryoso ka, kailangan mo paghirapan ang oo niya. Huwag kayong mag-alala, Chong Kaloy. Handa po akong mahirapan. Siguraduhin mo lang. Dahil kami talaga ng Chang Edna mo ang unang magagalit sa'yo. Parang anak na rin namin si Marie. Basta, Chong, hindi po ako susuko. Hanggang sa mahalin na rin ako ni Marie. Aba, mana ata ako sa inyo. Pagbutihin mo. Magsikap ka mabuti para may pakita mong karapat-dapat ka rin sa kanya. Tatandaan ko ho yan, Chong. O siya, lumalalim na ang gabi. Baka maubusan ka ng sasakyan pa uwi. Sige ho, mauna na ho ako. Mag-iingat ka ha. Opo, Chong. Salamat. Kayo na rin po muna ang bahala kay Maria. Huwag ka mag-alala. Ligtas siya rito. Narinig ko ang buong usapan nila Chong Kaloy at Ryan. Narinig ko ang lahat dahil nasa kabilang kwarto lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga napakinggan ko. Dapat ba akong matuwa, malungkot o kung anuman? Naguluhan ako pero habang tumatagal, nakaramdam na rin ako ng takot. Takot na baka nga nahuhulog na ako ng tuluyan kay Ryan at ayoko lang aminin noon dahil natatakot akong masaktan. Buong buhay ko ay wala akong ibang iniisip kundi ang pamilya ko lamang. Nasanay ako nag-aalala at nag-aalaga ng aking pamilya at tanging sa kanila ko na lamang pinaikot ang mundo ko. Hindi ako nasanay na may nag-aalala at gustong mag-alaga sa akin. Kaya siguro nung narinig ko ang mga sinabi ni Ryan, nakaramdam ako ng ginhawa na may halong kilig. Naisip ko na ganun ba ang pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Ilang araw din ang lumipas na hindi nagparamdam si Ryan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung binigyan niya lamang ako ng panahon na mag-isip-isip. Pero nagpatuloy ang buhay ko. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho kina Chong Kaloy at Chang Edna sa palengke. At para hindi ko maisip noon si Ryan ay pinilit kong maging abala. At habang tumatagal na hindi nagpaparamdam si Ryan, nagkaroon din ng takot sa puso ko na baka hindi ko na siya makitang muli. Paano kung napagod na siya at sumuko na ng tuluyan? Naisip ko na paano kung tulad din siya ng ibang mga lalaki na magaling lang sa salita. Marami pang tanong sa isipan ko noon pero nasagot ang lahat ng iyon ng isang araw ay muli siyang nagpakita sa akin. Mabuti naman, kinausap mo na ako. Pwede namang hindi. Eto naman, mainit agad ang ulo. Di ka pa rin nagbabago. Ikaw din naman. Pogi pa rin, di ba? Walang kupas. Huwag kang mag-alala. Ikaw rin naman eh. Maganda ka pa rin sa paningin ko. Ano bang kailangan mo? Marami pa akong gagawin. Okay lang na medyo magtagal tayo. Ipinagpaalam kita kina Chong Kaloy at Chang Edna. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Kailangan ko nang bumalik sa pwesto at maraming tao ngayon. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Ang tagal nating hindi nagkita. Ay, kailangan pa ba? Mukhang maayos ka naman ah.
Ikaw ba? Kumusta ka na? Maayos naman ako. Mas payapa na ang buhay ko nung hindi mo na ako ginugulo. Hindi mo ba na-miss yung panggugulo ko sa'yo? Hindi. Ano ba kasi talagang ginagawa mo dito? Baka hanapin ka na naman sa akin ng girlfriend mo ha? Hindi ba nabanggit ni Chong Kalu yung tungkol doon? Hindi ko naman talaga girlfriend yun eh. Eh kung totoo man yung sinasabi mo, hindi yun alam ng babae. Nilinaw ko na sa kanya ang lahat. Kaya hindi ka naguguluhin ulit nun. Mabuti naman kung ganun. Ayoko ng gulo. Marie, wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Ano bang inaasahan mong sagot ko sa'yo? Yung totoo. Ni minsan ba wala kang naramdaman para sa akin? Kahit katiting lang? Hindi ko rin alam. Anong hindi mo rin alam? Ewan ko. Hindi mo ba talaga alam o ayaw mo lang harapin yung totoong nararamdaman mo? Alam mo, simula nung makilala kita, naging magulo na ang buhay ko. Lahat na lang ng gulo na sangkutan ko na. Hindi ko naman sinasadya na madamay ka sa mga gulong yun eh. Ang gusto ko lang naman sana makita mo na seryoso ako sa'yo. Eh tuwing nakakasama nga kita, lagi may nakasunod na gulo sa akin. Kaya wala talaga akong pag-asa. Hindi ko na rin alam, Ryan. Hindi lang buhay kong ginugulo mo eh. Pati damdamin ko magulo na rin dahil sa'yo. Bakit kasi hindi mo harapin yung totoong nararamdaman mo para sa akin? Bakit hindi mo matanggap na gusto mo na rin ako? Paano ka naman nakakasiguro na gusto na kita? Nakikita ko yun sa mga mata mo. Hindi ba mas madali kung magiging totoo ka na lang sa sarili mo? Dahil natatakot ako. Natatakot akong masaktan. Natatakot akong magkamali. Natatakot akong aminin na gusto na nga kita. Wala naman akong planong saktan ka eh. Sa totoo lang, ang gusto ko lang talaga sa lahat, makita kang masaya. O paano ako makakasiguro na hindi mo ako sasaktan? Aaminin ko, dati talaga loko-loko ako. Pero simula nang makilala kita, ginusto ko nang magbago. Bakit ako? Eh, ang dami-dami mo namang kilalang babae eh. Bakit ako? Dahil iba ka. Hindi ko rin maipaliwanag eh. Ang alam ko lang, gusto kong makita na lagi ka nakangiti. Kahit nga nagsusungit ka eh, gusto ko pa rin marinig boses mo. Sigurado ka ba sa akin? Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Alam ko lang na ikaw ang babaeng gusto ko na makasama habang buhay. Kapag umuo ko sa'yo, wala nang atrasan ha? Talagang wala nang atrasan to. Alam ko, hindi lang tayo pinagtagpo. Tinadhana rin tayong magsama. Paano kung hindi? Kahit na hindi, gagawa ako ng paraan. Kahit tadhana pa ang kailangan kong kalabanin, gagawin ko. Makasama lang kita. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Bakit ba parang nagkakaroon ako ng pag-asang magiging masaya tayong dalawa? Dahil posible naman talaga. Kailangan mo lang akong pagbigyan na patunayan lahat sa'yo. Hindi ko namang ginusto to eh. Parang isang araw nagising na lang ako na hinahanap kita. Ibig bang sabihin yan? Mahal mo na rin ako? Hindi ko nga alam. Huwag mo nang pigilan ang nararamdaman mo, Marie. Akong bahala sa'yo. Sana ganun lang kadali yun. Please naman oh. Hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang ako na patunayan sa'yo na seryoso talaga ako sa'yo. Kahit na ayokong mangyari yon ay bumigay pa rin ako noon sa matatamis na salita ni Ryan. Marami mang naging takot sa puso ko. Binigyan ko na lang ng laya ang sarili ko na mahalin siya. Nakita ko kung gaano kasaya si Ryan nang sagutin ko siya, Papa Dudut. Hindi man ako sigurado dati. Masarap din naman pala sa pakiramdam ang maging totoo sa sarili at sa totoong nararamdaman mo. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimula yon. Siguro ay nagkatotoo sa amin yung the more you hate, the more you love. Hindi ko na rin kasi alam kung kailan nagsimulang maging pag-ibig ang mga inis ko sa kanya noon. Noong araw na yon ay opisyal na kaming naging magkasintahan. Kung meron mang pinakanatuwa na nagkatuluyan kami, yon ay sina Chong Kaloy at Chang Edna. Nagpasya kami ni Ryan na magsama na kaya nagpakasal kami sa huwes. Kinuha namin sina Chong Kaloy at Chang Edna na ninong at ninang. Sa ngayon ay may 6 na supling na kami. Simple lamang ang buhay na meron kami pero masaya. Hindi ako nagsisisi na pinagbigyan ko si Ryan na patunayan ang pag-ibig niya. Hanggang ngayon, kahit na 6 na ang anak namin, parang nanliligaw pa rin siya.
Hindi naman naiiwasan ang mga away at tampuhan kung minsan. Pero sa pagtatapos ng araw, mahal pa rin namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana po ay natuwa po kayo sa aming love story. Ang inyong kabarangay forever, Marie. Sabi nga nila ang bawat love story ay unique. Hindi lahat ay tulad ng mga nasa pelikula o nasa mga drama. May mga kwento ng pag-ibig na nangyayari nang hindi inaasahan. Kung minsan po ay masaya, minsan din ay malungkot. Ngunit kahit na ano pa man ang kwentong pag-ibig mo, yan ay sayo. Madalas wala itong katulad dahil ang pag-ibig ay tunay na mahiwaga. Hindi mo rin alam kung kanino, kung kailan, kung saan, kung paano ka tatamaan. Minsan bigla mo na lamang mararamdaman. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Mahirap maging karibal ang mas gwapo o mas maganda. Pero mas mahirap na karibal ang tukso ng pera. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. 26 years old at ako po ay nakatira sa Marikina City. Isa po ako sa inyong mga masusugid na listeners at paborito ko po talaga ang inyong programa. Na hindi lamang po ka-relate kundi kapupulutan din po ng gininto ang aral. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo, Papa Dudut. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kahit nalampas 1 taon na po kasing nangyari sa akin ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay talagang napakasakit pa rin po ng lahat. Bukod pa dyan ay nahihiya at naaawa pa rin po kasi ako sa aking sarili sa mga sinapit ko sa pagtataksil ng aking asawang si Alan. 2017 po noong kinasal kami ni Alan, Papa Dudut. Bago niyan ay naging mag-boyfriend muna kami ng 1 taon. At nakakahiyaman pong sabihin ay nagkakilala lamang po kami sa Facebook. Gayon pa man ay naging magka-chat na rin naman po kami ng mga 6 na buwan bago kami nagkita. At masasabi ko rin naman po na kahit na papaano ay nagkakilala na kami ng husto bago kami nauwi sa kasalan. Nang magkakilala po kami ay driver po noon si Alan sa isang negosyante na may sasakyang nakarehistro sa isang ride sharing service. Samantalang ako naman po ay caregiver ng isang mayamang matanda na nakatira sa Quezon City. Taong 2017 din nang mamatay ang aking inaalagaang matanda. Kaya't nang pumanaw na ito ay natapos na rin po ang aking serbisyo sa pamilya nila. Masasabi ko pong naging close na rin po ako sa pamilyang yon dahil halos 3 taong ko rin pong inalagaan ang matanda bago ito binawian ng buhay. Nakatira po ang matanda sa poder ng kanyang mga anak, sina Ma'am Gilda po at Sir Mike. Tulad ang karamihan ng mga mayayaman, madalas din po silang wala sa bahay dahil busy sa kanilang trabaho. At ang mga anak naman po nila ay nakatira sa kondo na malapit sa mga universidad kung saan sila nag-aaral.
At dahil ako nga po ang caregiver ng matanda, ay kapag may mga reunion at mga pagsasalo-salo ay kasama din po ako. Kaya't kilalang kilala ko na rin po ang kanilang pamilya. Pati na ang kanilang mga sekreto. Alam ko po na kahit na mukhang maayos po ang pamilya nila sa labas, ay marami po silang problema. Tulad na lamang ng pagiging babaero ni Sir Mike, nakita ko pong sobrang apektado si Ma'am Gilda. Kaya naman sobrang naging banidosa ito at naging suki ng derma, ng gym at ng salon. At doon ko nga po naisip na mas mabuti na nga po siguro ang maging mahirap kaysa mayaman nga pero miserable naman sa sariling bahay at pamilya. Nang natapos na po ang serbisyo ko sa pamilya, ay nahirapan po akong makakuha ng ibang employer. Kamalas-malasan nga po dahil ilang buwan pa lamang kaming kasal noon ni Alan at nag-iipon dahil nagbabalak na nga po kaming magganap. Kaya naman na nagtanong si Ma'am Gilda kung meron daw po ba akong kakilala na mapagkakatiwalaan na pwede nilang maging personal driver ay nirekomenda ko po si Alan. Kumpara po kasi sa sweldo na ino-offer ni Ma'am Gilda, ay laking diferensya po sa pagdadriver ni Alan sa ride-sharing app, kung saan ay pagod at puyat pa siya. Ano mahal, kumusta ang pag-uusap niyo ni na Ma'am Gilda at Sir Mike? Ayun, maganda. Si Sir Mike lang ang nakausap ko kanina. Wala yung asawa dahil nasa bakasyon daw. Pero yun na nga, ang una kong trabaho sunduin sa airport sa Biyernes. Kumusta naman? Kumpirmado ba yung sahod? Oo, at saka may health and medical insurance pa. Professional na professional. Tapos may sarili pa akong kwarto ron. Pwede rin ako matulog dun kung sakali may mga emergency at gabi ng hatid o sundo. Oo, swerte nga ako sa kanila Kuminsan nga, pumepetiks na lang ako at nag-e-enjoy dun sa bahay kasi kadalasan naman tulog yung matanda. Napakalaki nga ng bahay at ang ganda. Sosyal na sosyal. Parang mas mayaman pa ata sila doon sa operator namin dati. Kaya nga rin talagang ingat ang mga yon at hindi kumukuha ng basta-basta ng mga tauhan dahil nga yayamanin. Isa pa, laging wala dun sa bahay. Kami lang ng mga maid ang naiiwan. Sana umabot din tayo sa puntong gano'n, no, mahal? Yung may gano'n na tayo kalaking bahay, kumakain ng masasarap araw-araw at nakakapagsuot ng mga magagarat mamahaling damit. Sana nga. May awa ang Diyos. Pero alam mo mahal, kahit naman sila ganun kayaman, parang hindi ko pa rin ipagpapalit ang isang tahimik at mapagmahal na pamilya. Kasi kahit ganun sila, naku, watak-watak yan sila. Ang daming drama ng mga kamag-anakan yan. Sila-sila mismo nag-aaway dahil sa mana, pera, mga negosyo. Tapos kahit nasa isang bahay lang yan sila, magkakaiba yan ng kwarto. Ano? Hindi sila magkasama ng asawa niya sa kwarto? Oo no, halos hindi nga magkibuan yung mga yan. Kung sa bagay, minsan lang din kasi nagpapang-abot yan sila sa bahay. Si Sir, laging wala out of town. Si Ma'am Gilda naman, may sarili ring negosyo, pero mas pa-party-party lang ang inaatupag. Yung mga anak nila, tuwing weekend lang din umuwi dahil nga sa mga kondo nga rin nakatira na malapit sa eskwelahan nila. Nagkakasama-sama lang sila tuwing weekend at bakasyon. Ang lungkot naman pala. Kaya nga, kung papipiliin ako, mas okay na yung umalwan lang ng konti yung buhay natin. Kesa naman maging kasing yaman nga nila. Pero parang ang naging kapalit naman, pagkawasak ng mga personal nilang buhay. Huwag ka mag-alala. Kahit na yumaman tayo ng ganun, hinding-hindi sa atin mangyayari yun. So, promise? Pex man, mamatay man. Baka mamaya, malaman ko na lang pinupormahan mo na yung mga kasambahay doon ha. O kaya baka isama-sama ka ni Sir sa mga pinupuntahan niya mga beer house. Naku, subukan mo lang talaga. Si Ma'am Gilda naman yung magiging pinakaamo ko. At ano naman mapapala ako sa mga lakad nun? Puro matrona mga kaibigan nun, panigurado. At saka, bakit pa ako maghahanap ng iba? Kung yung asawa ko pang Miss Universe na ang ganda. Sus, bulero. Naging maayos naman po ang mga unang linggo ni Alan kina Ma'am Gilda, Papa Dudut.
Dahil din po mataas ang kanyang sweldo ay hindi na po ako nagmamadali na maghanap ng mapapasukang trabaho. Nagsimula na lang po muna kami ng maliit na online reselling shop. At yung kinikita doon ay nilalagay ko lang po sa ipon naming mag-asawa. Nakatulong din po ang pagpapahinga kong yon dahil nag-iisip na nga po kami na magkaanak ni Alan. At matapos din po ng ilang buwan ay pinagpala naman po kaming mag-asawa at nabuntis din ako. Pero sa mga sumunod po na buwan ay unti-unti na po akong nakapansin ng pagbabago kay Alan Papadudut. Napapansin ko na mas nagiging maporma na ito at nadadalas din po ang hindi nito pag-uwi sa bahay dahil napapadalas daw po ang mga lakad ni Ma'am Gilda. Dahil daw sa traffic ay mas makakabuti pa na doon na lang daw po siya matulog sa bahay nila. Kesa naman umuwi pa sa amin para lang matulog at umalis muli matapos lang ng ilang oras dahil kailangang maghatid ng maaga. Hindi lang po ako umiimik noon pero iba po ang pakiramdam ko. Kutob ko po ay nagdadahilan lang si Alan at may milagro nang ginagawa. Karen, may gagawin ka ba sa isang linggo? May pasok ako sa trabaho. Bakit ate? Anong meron? Kasi baka pwedeng dito ka na muna matulog next week. Next week? Buong linggo? Oo, sana. Halos layo din naman itong bahay namin dun sa pinapasukan mo, di ba? Oo. Halos pareho lang naman ang layo. Bakit? Anong meron? Kasi si Kuya Alan mo, buong linggo daw siya mawawala next week. May seminar daw kasi si Ma'am Gilda at kailangan niyang ihatid at sundo. Gabi na raw natatapos at maaga nagsisimula kaya sayang daw kung uuwi pa siya dito. Mapapagod lang siya sa biyahe at traffic. Ha? Oo sige, wala namang problema. Pero ate, napapadalas ata yung hindi pag-uwi ni kuya dito sa inyo ah. Ang hirap niyan kasi buntis ka pa naman. Kapag may emergency, wala ka man lang makasama dito minsan. Kaya nga eh. Pero doon naman sa ibang araw minsan, pa isa-isang gabi lang siya nawawala. At saka, ilang buwan pa lang naman itong si baby, hindi pa naman ganun kasela ng kalagayan ko. Kahit na. Mahirap ang mag-isa lang dito. Nakakapag-alala yan. At kung ganyan ka-busy ang schedule ni Kuya Alan, paano na lang sa mga susunod pang buwan? Mas magiging delikado na ang lagay mo nun. Naku, ang sabihin mo, ang mas nag-aalala ko, baka may ibang inuuwian. Ano? Joke lang. Naku ate ha, feeling ko may pinaguhugutan yung hirit mo na yan. Bakit mo nasabi yon? Ano nangyari? Wala! Ay naku ate, kilala kita. Alam ko yung mga ganyang tono mo, may hugot yan. Ewan, siguro napaparanoid lang din ako dahil buntis. Alam mo yon, yung emosyonal. Feeling ko kasi parang biglang naging malayo si Alan sa akin. Paanong malayo? Madalang na lang kami magkwentuhan. Parang palaging aligaga at lumilipad ang utak tapos nag-shopping ng mga bagong damit, akala mo may pinopormahan. Pero minsan naisip ko baka naman ganun talaga kasi nga syempre, personal driver, kailangan presentable siya dahil puro mga mayayaman yung mga nakakasalamuha niya araw-araw eh. Naku ate, sabi ko na eh. Parang may nagbago nga ng konti kay Kuya Alan nung huli tayong nagkita-kita. Ngayong nabanggit mo, parang babae nga ang dahilan. Ano ka ba? Ginagatungan mo pa ako eh. Di ako gumagatong ate ha. Kinukumpirma ko lang yung mga hinala mo. Habang tumatagal po ay mas lumalakas ang kutob ko na may ibang babae si Alan Papadudut. Bukod sa napapadalas po kasi ang hindi niya pag-uwi sa amin, napansin ko rin pong may pagbabago sa ugali niya. Kung minsan po kasi pakiramdam ko ay palagi po siyang distracted o iba ang kanyang iniisip. Kung minsan naman po ay sobrang sweet niya sa akin na parang bumabawi na ewan. Pero kahit na gano'n naman po, kahit na papaano ay hindi naman po siya nakakalimot sa mga obligasyon sa amin. At never po naming naging problema ang pera. Hanggang isang araw ay may napansin akong kakaiba sa damit ni Alan. May kakaiba po itong amoy, pabango ng babae. Nung una ko po itong napansin ay binabaliwala ko lamang ito. Pero nang napapadalas na po ang napapansin kong amoy sa kanyang mga damit,
ay kinompronta ko na po si Alan, Papa Dudut. Pero kagaya ng inaasahan ay tinanggi niyang may babae siya. At ang idinahilan niya, ang amoy daw na yon ay air freshener daw sa kotseng minamaneho niya. Matapos pong i-deny ni Alan na nambababae siya ay mas lalo po akong nagduda sa kanya, Papa Dudut. Kitang-kita ko po kasi sa reaksyon niya na nagulat po siya sa aking sinabi at halatang nag-iisip lang ng maidadahilan. Kaya po mula nang kinompronta ko po si Alan ay naging mapagmasid na po ako sa mga kinikilos niya. Pati po sa social media accounts niya ay iniimbestigahan ko na rin. Chinek ko ang lahat ng mga babaeng hindi ko kilalang nasa friend list niya. At tinitignan ko kung posible kayang yon ang kinakalaguyo niya. Pero wala po akong nakitang kakaiba. Sinubukan ko rin pong makialam sa cellphone ni Alan, Papa Dudut, at alamin ang password niya. Pero hindi ko po makuha-kuha. Hanggang sa isang araw ay may napansin po akong kakaiba kay Alan. Ang dami niya pong mga bagong damit at pabango. At lahat po yun ay branded at mga mukhang original. Pero ang pinagtataka ko po ay parang kahit na marami siyang mamahaling damit at gamit, ay hindi pa rin naman kami kinakapos sa pera. Nagsimula na po akong magtaka kung saan siya kumukuha ng ekstrang pera niya. Oh, mabuti naman at maaga ka ngayon. Oh, namili ka na naman? Wala, konti lang naman to. Nagluto ka na ba? Magluluto pa lang. Wag na. Tamang-tama, may dala ako ditong pagkain. Oh, mamahaling restaurant to ah. Sinamahan ko kasi si Ma'am kanina eh. Nag-meeting siya dyan. In-orderan na rin ako ng pagkain para daw sa atin. Naku, ang bait talaga ni Ma'am Gilda. Oo, mabait talaga. Ano na naman sinaping mo? Mga damit lang to at saka rubber shoes. Naka-sale kasi. Ay sige nga akin na para malagay na sa labahan. Andyan sa bag. Oh, mga branded to ah. 2,500 para sa isang polo? Grabe naman. Yan yung original price. 500 ko lang nabili ang mga yan. Teka, 3 to ah. Tapos may mga t-shirt pa. Kung 500 ang isa nito, magkano inabot? Mura lang yan. Mga naka-sale na yan. Abay, kung 3 to, 1,500 para sa polo lang. Alan, alam ko na kailangan mong bumili nitong mga magagarang damit para sa trabaho, pero parang nakakapanghinayang naman. Ilang damit na mabibili mo sa 500? May bonus naman ako eh. At saka, hindi naman tayo kinukulang dito, di ba? Yung rubber shoes na yan. Mukhang original yan at mamahalin na. Magkano naman yan? Basta. 2,000, 3,000. Basta mura lang yan. Naka-sale din yan. Alan, sana yung mga ganyan, iniipon na lang natin. Bakit? Meron pa rin naman ako naiipon ah. Sa totoo lang yan nga ang pinagtataka ko eh. Ano? Bakit kahit panay ang bili mo ng mga mamahaling gamit, hindi tayo kinakapos sa pera? Magaling ako mag-budget eh. Bakit ba? Ikaw din naman dyan sa online mo ah. Hindi naman ako humihingi dyan sa mga kinikita mo dyan ah. Bumibili ka rin naman ng mga gusto mo. Pero hindi mga ganyan kamahal na hindi na practical bilhin. Hindi naman tayo mayaman eh. Bakit? Ngayon lang naman ako bumili ng mga ganitong bagay para sa sarili ko ah. At saka akala mo lang mahal yung mga yan. Pero kumpara sa mga chipipay na damit, yung mga yan taon bago masira. Andun na ako. Pero nagtataka ko kung saan mo kinukuha ang extra mong pera. Alam ko ang sweldo mo at alam kong hindi mo kayang bumili ng mga ganyang kamahal. Ano na naman bang pinapalabas mo? Nagtataka lang ako kung saan ka kumukuha ng extra. Binibigyan ako ng bonus minsan. Pag nagpapabili, kadalasan hindi na inukuha yung sukli. Iniipon ko at yun ang pinambibili ko ng mga yan. O ano? Okay na. Hirap sa'yo eh. Masyadong kung ano-ano iniisip mo sa akin. Wala kang tiwala. Lumabas-labas ka nga minsan at nang hindi ka nabubuang dito mag-isa sa bahay. Kapag nagtatalo po kami ni Alan ay palagi niya po akong binabaliktad, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na kung ano-ano raw ang iniisip ko at napaparanoid ako dahil madalas na naiiwan lamang ako mag-isa sa bahay. At dahil daw buntis ako, kaya ako nagiging emosyonal.
Sa makatuwid ay pinapalabas po sa akin ni Alan na walang basihan ang mga pagtatanong at mga pagdududa ko sa kanya. Pero the more na sinasabihan niya po ako noon ay mas lumalakas pang lalo ang aking paghihinala. At hanggang isang araw nga po sa 7th buwan ng pagbubuntis ko ay naulit na naman at nagpaalam sa akin si Alan na mawawala daw siya ng 1 linggo. At sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay out of town pa daw dahil kailangan daw niyang samahan si Ma'am Gilda sa Cebu para ipagmaneho at maging bodyguard habang binibisita nito ang bagong kumpanyang itinayo raw sa Cebu. Ha? 1 linggo? Oo, may ribbon cutting at kung ano-ano pang gagawin daw dun eh. Bakit wala ba silang driver doon sa Cebu? Wala na raw yung driver dun eh. Nagretiro na. Ang andun lang daw sa bahay nila, yung caretaker. Bakit hindi na lang doon kumuha na magmamaneho? Kabisado mo ba yung Cebu? May wish naman eh. Kaya nga ako isasama dahil sa akin nagtitiwala. Siyempre mga mayayaman yan. Paano kung kidnapin yan? Paano kung hold upin yan dun? Palibhasa kasi wala kang kalam-alam sa mga buhay ng mga mayayaman. Bakit ka galit? Nagtatanong lang naman ako ah. Para kasi may pinapalabas ka na naman eh. Hoy Alan, huwag kang defensive. Siguro may tinatago ka talaga no? Umamin ka nga. Saan ka ba talaga pupunta? Sa Cebu nga. Tumahimik ka na nga lang. Buntis ka, di ba? Pinapahamak mo magiging anak natin dahil dyan sa mga walang kakwenta-kwenta mong pagdududa. Ako? Ako pa ang magpapahamak sa anak natin? Ikaw nga tong lalayas ng 1 linggo at iiwan ako dito mag-isa na pwede ako manganak anytime? Bakit? Di ba pumayag naman si Karen na makasama mo dito? At hindi naman tayo makakaabala sa kanya. Babayaran naman natin siya. Yan nga problema sa'yo eh. Nagbago na yung ugali mo. Para sa'yo lahat ngayon nabibili na ng pera. Feeling mo mayaman ka. Ano? Hoy Carmela, tandaan mo. Kung hindi sa pagtatrabaho ko, hindi tayo mabubuhay dito. At bakit mo sa akin isinusumbat yan ngayon? Di ba kasunduan natin? Ikaw muna magtatrabaho at ako magpapahinga para magkaanak na tayo? Hindi lang ako may gusto nito. Plano natin to. Problema sa'yo, parang nakalimutan mo na mga plano natin eh. Parang nakalimutan mo nang may pamilya ka at magiging ama ka na. Ang OA! Napaka-OA mo! Sa halip na singhalan mo ko at maging defensive ka dyan, kausapin mo na lang ako ng maayos. At sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Bakit? Ano bang tanong mo? Saan ako pupunta, di ba? Sa Cebu. Anong gagawin ko ron? Magmamaneho ko ron. Magtatrabaho ko para may maipangkain tayo dito. Kanina ko pa yan nasagot. Ano pa pinuputok ng butsi mo dyan? Di ako naniniwala. May babae ka. Tumigil ka nga. O ito, tawagan mo si Ma'am Gilda. Dali, kumpirmahin mo. O ano, ayaw mo? Di sige, ako ang tatawag at ipapakausap ko sa'yo para matigil ka na. Wag na. O ano? Ngayon ayaw ka. Magagalit ka tapos hindi mo naman kaya panindigan. Ikaw Carmela, kontrolin mo yung emosyon mo. Tandaan mo, kapag ikaw nakunan dahil dyan sa mga imahinasyon mo, kasalanan mo lahat yan. Labas ako dyan. At hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa anak natin dahil dyan sa kaoean mo na yan. Tinuloy po ni Alan ang kanyang biyahe papunta ng Cebu, Papa Dudut. Pero hindi ko po talaga maalis sa sarili ko ang pagdududa kung talagang aalis siya para sa trabaho. O nagdadahilan lang siya para makipagkita at makasama ang kalaguyo niya. Pero dahil nga po sa 7th buwan ko na yon ng pagbubuntis ay iniwasan ko na lamang po ang ma-stress. Medyo natakot din po ako sa babala ni Alan na baka makunan ako dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kaya kahit na napakahirap po sa akin ay pinigilan ko pong maparanoid at magalit. Pero sa ika-4 na araw sa out of town ni Alan ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At dahil dati ko na rin namang naging amo ay meron pa rin po akong personal na number ni Ma'am Gilda. At nangahas na nga po ako at tinext ko siya upang kumpirmahin kung may biyahe nga ba siya sa Cebu at kung kasama niya si Alan. Sumagot naman po si Ma'am Gilda sa text ko at kinumpirma na nandun nga sila sa Cebu at kasama niya raw po doon si Alan. Sa totoo lang po ay hindi ako makapaniwala noong una.
At inihanda ko na ang sarili ko na makabasa ng bagay na ikakagalit ko kay Alan. Pero dahil nga po kinumpirma naman ni Ma'am Gilda na kasama niya si Alan, ay bahagya na pong napayapa ang pakiramdam ko. At sa totoo nga lang po ay medyo nakonsensya din po ako. Baka nga naman masyado akong nagiging OA kagaya nga ng sinasabi ni Alan. At kung ano-ano ang naiisip ko dahil buntis ako at emosyonal. Pero sa pag-uwi po ni Alan ay hindi ko po akalain na mauuwi sa malaking away ang pag-text ko kay Ma'am Gilda. Sumbat niya po sa akin ay hiyang-hiya daw po siya kay Ma'am Gilda dahil tinext ko pa daw po ito at inistorbo para lamang sa kababawan at pagsiselos ko. Sobrang nag-guilty po ako noon, Papa Dudut, at napahiya din kay Ma'am Gilda. Gayon pa man dahil sa pagwawala pong yon ni Alan ay mas lalo ko po tuloy naramdaman, Papa Dudut, na may maling nangyayari. Hindi ko lang po matukoy kung ano yon. Ang gwapo-gwapo naman ng junior na to, manang-mana sa tatay. Mahal, kailan natin pabibinyagan si Junior? Kakausapin ko yung pare doon malapit sa village ni Ma'am Gilda. Magpa-schedule na tayo. Ang ganda ng simbahan na yun. Sosyal na sosyal. Ang ganda sa pictures. Medyo malayo yun ah. Bakit di na lang dito sa malapit para mas marami tayong mga kakilala na pwedeng makapunta? Ang litong simbahan dito sa atin eh. Ang gulo-gulo pa sa kalsada. Ang daming mga vendor at mga nanlilimos. Mabuti na doon sa simbahan na malapit kina Ma'am. Tahimik na, sosyal pa. Naku baka mas mahal naman dun. At saka paano ang reception? Di ba dapat medyo malapit lang din dun sa simbahan para madaling makapunta ang mga tao? Di doon na lang din sa malapit. Ang daming mga restaurant doon. Ang mahal na mga restaurant dun ah. Puro mga class. Hindi natin kakayanin. Akong bahala sa magagastos. Ang mahalaga, maging espesyal ang binyag ni Junior. Mahal, hindi naman mahalaga yung laki ng simbahan o sosyal na kakainan. Ang mahalaga, mabinyagan ng bata. Yun lang. Ano ka ba naman? Isang beses lang bibinyagan ng anak natin tapos titipirin mo? Tapos paano pagtanda niya? Yung mga pictures na makikita niya, dugyot yung itsura ng lugar. Alan, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan ah. Ang sa akin lang, ngayong medyo umaangat na estado natin, dapat naman umangat na rin kahit papano yung mga kinakainan at lugar na iniikutan natin. Ako na gagastos para doon. Huwag mo nang tipirin ang anak mo. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Sino kukunin natin mga ninong at ninang? Naisip ko si Ma'am Gilda. Si Ma'am Gilda? Papayag ba yun? Nasabihan ko na siya at pumayag na siya. Ha? Sigurado ka? Baka nahihiya lang tumanggi. Hindi naman niya tayo ganun ka-close at ang yaman-yaman nun eh. Parang nakakahiya. Kaya nga mas okay na kunin ninang eh. Kasi mayaman yun. Pero hindi naman yan ang punto ng pagkuha ng ninang. Ang mga ninong at ninang ang silbi niyan, sila yung tatay yung magulang sa mga inaanak nila kapag namatay yung mga totoong magulang. Ano ka ba, Carmela? Ang dami mo sinasabi dyan, mga wala namang kwenta. O di sige, Ma'am Gilda na kung sinasabi mong pumayag na siya. Si Sir Mike kinuha mong ninong. Hindi na, si Ma'am Gilda na lang. Alam mo namang hindi magkasundo yung dalawang yun eh. At saka pamahiin, di ba? Bawal gawing ninong at ninang ang mag-asawa. Okay, sige. Nang nag-uusap po kami ni Alan tungkol sa binyag ng aming anak ay doon na po biglang may pumitik sa aking realisasyon at paghihinala na ni minsan ay hindi ko akalaing sasagi sa utak ko. Sa loob po ng maraming buwan ay kung sino-sino mga babae ang pinaghinalaan ko na posibleng kalaguyo ni Alan. Mga ex-girlfriend niya, mga babaeng nag-add sa kanya sa social media, mga babae na na-meet niya habang nagtatrabaho siya. Pero ni minsan ay hindi ko po naisip na posibleng si Ma'am Gilda ang kinakabitan niya. At nang naisip ko po yun, ay biglang parang nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng aking mga tanong. Mga mamahaling damit ni Alan, yung pagiging banidoso niya
At higit sa lahat ay ang pagiging pakawala niya sa pera. Ayoko man pong isipin dahil nakapalagayan ko na po ng loob si Ma'am Gilda. At bukod pa dyan ay medyo nandidiri din ako dahil sa kasing edad na ng nanay ko si Ma'am Gilda. Ay unti-unti na rin pong bumigat ang paghihinala ko na boy toy ni Ma'am Gilda ang asawa ko. Bulaga! Bulaga! Ang cute ng tawa nitong anak mo, ate, oh! Ate! Hoy, ate! Ha? Ano? Oh, ano na naman yung iniisip mo? Kanina ka pa tulala dyan, ah. Wala. Ay, nako. Si Kuya Alan na naman yan, ano? Saan na naman daw ba siya nagpunta ngayon? Sa Baguio daw. Mamimili daw ng mga halaman si Ma'am Gilda doon. Alam mo, ate, kung sino-sino pa ang pinaghihinalaan mong babae, tapos yun pala, amo ni Kuya Alan yung kalaguyo niya, no? Ha? Ay, joke lang, ate. Ito naman, kadiri kaya yun. Oo nga. OMG, ate. Pinaghihinalaan mo nga na yung amo ni Kuya Alan yung kabit niya? Hindi, ano ka ba? Kasing edad na ng nanay niya yun, no? OMG! Ate, oo nga! Posible nga! Kasi bakit biglang parang naging sosyal tong si Kuya Alan? At saka kung gumastos, kala mo CEO ng kumpanya. Hindi, ano ka ba? Huwag mo nga akong pinag-iisip ng mga nakakadiring bagay. Sus! Ate, sigurado ako naiisip mo rin yan. Ano, di ba? Totoo? Aminin mo! Oo, nagdududa rin ako. Ano ba yan, ate? Parang kung totoo yan? Yung karibal mo, parang nanay mo ng edad! Hindi mo pa kasi nakikita si Ma'am Gilda. Kahit na lampas 50 na yon, mas sexy pa sa akin. At mukhang tetrentahin lang dahil bukod sa adik na sa Zumba, ang daming mga pinaritoke sa katawan. We, di nga. Ay, teka. Oh, ito, tignan mo. Etong picture niya. Hala, ate. Oo nga. Medyo halata mo ng konti na may edad na. Pero ang katawan, unfair, parang hindi pa nanganak. At hindi naman sa pag-aano, ate, ha? Pero parang kabahan ka nga kung ito man yung ipinagmamaneho ni Kuya Alan araw-araw. Pero baka naman napaparanoid lang ako, Karen. Malaki na rin ang tiwala ko kay Ma'am Gilda. Kung meron mang babaeng nagsusustento kay Alan, baka isa sa mga amiga ni Ma'am Gilda. Hindi rin naman magagawa sa akin to ni Ma'am. Nang nailabas ko na po ang pangamba ko sa kapatid kong si Karen at nang narinig ko rin po ang opinyon niya, ay doon na po talaga ako nagsimulang magduda rin kay Ma'am Gilda, Papa Dudut. Para po kasi sa edad ni Ma'am Gilda ay talagang napaka-sexy at maganda siya. Hindi ko yan may kakaila, may pagkatsinita, maputi, tapos ay may tulong pa ng siyensya at mga mamahaling mga damit at gamit. At hindi rin po ako nagtataka kung matipuhan ni Ma'am Gilda si Alan, Papa Dudut. Bukod sa bata pa po kasi ay may itsura naman po kasi talaga ang asawa ko. Matangkad, moreno, maganda ang katawan. Lalo po nung naging mas banidoso siya at naka-afford ng mga mamahaling mga damit. Mas lumabas din po ang pagiging gwapo niya. At kapag idikit mo siya sa mga mayayaman ay hindi rin malayo na maisip mo na may kaya siya at itsura sa asta niya. Pero pinigilan ko pa rin po na pag-isipan sila ng masama dahil bukod sa tumatayo ang balahibo ko sa ideya na may sugar mommy ang asawa ko, ay napakalaki na rin po ng tiwala ko at mataas na din ang pagtingin ko kay Ma'am Gilda. Naghanda na po kami sa magiging binyag ng anak namin ni Alan, Papa Dudut. Siya na rin po ang naglakad ng lahat. Schedule sa simbahan na gusto niya, reception sa mamahaling restaurant at mga imbitado. Kompleto rin po pati ang videography, ang photo booth at kung ano-ano pa. Tansya ko po ay gumastos ng napakalaki si Alan para sa binyag ng anak namin.
Pero hindi ko na rin po binanggit ang pag-aalala o ang pagdududa ko kung saan siya kukuha ng ipambabayad sa magarbong binyagan na yon. Nang papalapit na po ang binyag ay humiling po ako ng isang sign sa aking pagdududa kina Alan at Ma'am Gilda Papadudut. Alam ko po kasi na ang mga mayayaman ay malimit ng hindi nag-a-attend ng mga binyag at nagpapadala na lamang ng proxy. Lalo pa kung hindi rin naman sosyal ang nag-iimbita o kung wala silang mapapala sa pagpunta. Sa tinagal-tagal ko po kasi na nagki-caregiver sa pamilya ni Ma'am Gilda ay medyo nakabisa ko na po ang utak ng mga mayayaman. At alam ko po na kadalasan ay hindi sila mag-i-effort na pumunta sa isang salo-salo o event kung wala naman silang makukuha dito. Tulad ng dagdag na koneksyon na magagamit sa negosyo o ang mapagyayabangan nila ng estado nila sa buhay. In short, sinabi ko po sa aking sarili na kapag personal na dumalo si Ma'am Gilda sa binyag ng anak namin ni Alan ay malamang na may relasyon nga silang dalawa. At nang dumating nga po ang araw ng binyag ng anak namin ni Alan, ay personal na dumating si Ma'am Gilda. Ma'am Gilda, dito na kayo maupo sa table namin. Ay, thank you, Alan. Very gentleman naman. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil ngayon, magkumpare na tayo. Oh, Carmela, long time no see. Oo nga po, long time no see po, Ma'am Gilda. Oh, wag ka nang mailang at ngayon magkumare na rin tayo. Buti naman po at napaunlakan ninyo itong munting selebrasyon ng pamilya namin. Naku, syempre naman, kayo naman. Parang pamilya ko na rin kayo, no? Salamat po. Parang nanay na rin po ang turing namin sa inyo ni Alan. Grabe ka naman makananay kay Ma'am Gilda, Carmela. Batang-bata pa yun si Ma'am, oh. Oo nga, Carmela. Ano pa yan? Age is just a number. Oo nga po parang nakakatandang kapatid nga lang namin kayo. Yan. Older sister. That's more like it. Ma'am, wine pala. Gusto nyo, ikuha ko na kayo ng wine? O sige. Pero ano bang wine ang meron sila dito? I don't think meron sila nung gusto ko. Pero it's okay, Alan. Don't worry about it. Mamaya na lang ako mag-wine. Sige po. So, kumusta pala, Carmela? Medyo tumaba ka ng konti since nung huli tayong nakita, ha? Ganun po ba? Naku, sinasabihan ko nga yan mag-gym kaso ayaw. Tamad naman. Naku, Carmela, dapat kahit nanay ka na, hindi mo pa rin pababayaan ang katawan mo. Oo nga po Baka mambabae pa tong si Alan, ano? Nga po pala, Ma'am Gilda. Ano pala yung air freshener ninyo sa kotse? Ang bango-bango po Parang gusto kong maglagay din sa CR namin. Air freshener? Yan po Naamoy ko nga po sa inyo nung nagbeso-beso tayo kanina. Ang bango po kasi What? Carmela, it's not air freshener. It's my customized perfume that I ordered from France. Talaga po? Kasi naaamoy ko rin yan kay Alan At ang sabi niya air freshener daw sa kotse. Carmela! Sobrang dami niyo po ba maglagay ng pabango kaya pati sa damit ng asawa ko dumidikit? Kuminsan nga po abot hanggang brief Carmela, ano ba? Excuse me? Carmela, anong gusto mong palabasin? Ma'am, huwag niyo napansinin yan. Wala naman po akong gustong palabasin. Pero tanong meron. Sugar mommy po ba kayo nitong asawa ko? Excuse me? Carmela, ano ba? Tumahimik ka na. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Ang tanong ko, binabayaran niyo ba ang asawa ko para ikama niyo? How dare you! Uy, ano ba? Tama na, Carmela! Tama na! Make her stop! Bitawan mo si Ma'am Gilda! Stop it! Tama na yan! Naging malaking iskandalo po ang naging sampala namin ni Ma'am Gilda sa mismong binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko. Lalo na noong naamoy ko ang pabango ni Ma'am Gilda na matagal ko na rin pong naaamoy sa mga damit ng asawa ko. Nang nasinghot ko po ang pamilyar na amoy na yon ay bigla pong parang sinampal din ako ng realisasyon na siya nga si Ma'am Gilda nga
ang kabit ng asawa ko. Matapos nang nangyari sa binyag ay hindi na rin po ako tumuloy sa bahay namin ni Alan, Papa Dudut. Kasama ang aking anak ay dumiretso na ako sa bahay ng kapatid kong si Karen. Sa punto pong yon ay handang-handa na po akong makipaghiwalay kay Alan. Pero matapos ang ilang araw nang medyo kumalma na ako, ay unti-unti na rin po akong natakot. Natakot na lumaki ang anak namin sa isang broken family. At higit sa lahat ay natakot din po ako. Natakot ako na paano kung nagpadala lang po ako sa aking emosyon at wala naman talaga silang relasyon ni Ma'am Gilda. Kung tutuusin po kasi ay amoy lang naman ang pabango ni Ma'am Gilda ang naging batayan ko para isipin na siya ang kabit ng asawa ko. Kung tutuusin ay wala pa rin po akong konkretong ebidensya sa pambababae ni Alan. Pero matapos po ang ilang araw ay nakuha ko na po ang konkretong ebidensya na hinahanap ko. Nakaramdam po ako ng kakaiba sa maselang bahagi ng aking katawan. At nang nagpa-check up po ako, nalaman kong may STD po pala ako. Sandali! Sino yan? Ikaw na naman, Kuya Alan? Nasaan ang ate mo? Ang kulit mo naman, Kuya eh. Sinabi na ngang ayaw kang makausap ni ate. Wala akong pakialam sa ate mo. Andito o para kunin ang anak ko. Tabi nga dyan! Ay, ano ba? Hoy, Kuya! Trespassing ka na, ha? Nasaan ang ate mo? Anong ginagawa mo dito? Kukunin kong anak ko! Bitiwan mo ang anak ko! Kuya, bitiwan mo nga yung bata! Akni ang anak ko! Kidnapping ang ginagawa mo! Wala akong pake! Ate, sandali lang, ha? Tatawagin ko na si Chairman! Hoy! Akin na! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi! Magkakamatayan tayo. At anong balak mo, ha? Paano mo bubuhayin tong anak ko? Dumay-dede pa to. Ipapadede mo dyan sa sugar mommy mong menopause na? Tumahimik ka! Hanggang ngayon, ipinagpipilitan mo pa rin yung kaibangan mo na nang bababae ako! Kahibangan? Ay, ang STD mo, kahibangan ko rin ba? Ano? Ano, nagulat ka? Na alam ko na may STD ka, no? Wala akong STD! Saan mo nakuha yan? Diyan sa matron ng gilda na yan, kung sino-sinong lalaking kinakana, di ba? Hoy, Alan! Kung sa tingin mo naka-jackpot ka na dyan sa gilda na yan, nagkakamali ka! Pag nagsawa yan sa'yo, itatapong ka lang din yan tulad ng ibang mga pampalipas oras niya! Tumahimik ka! Wala nga akong STD! Kung wala kang STD, eh kanino ko nakuha ang sakit ko? Nakakatiri ka! Abamalay mo kung sino nagbigay sa'yo niyan! Kapal na mukha mo! 9 na buwan ako nagbuntis. Halos kakapanganak ko pa lang, ikaw pa lang ang gumagalaw sa akin. Hayop ka, nakakatiri ka! Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko, nakakatiri ka! Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Marumi ka! Nakakadiri ka! Masama kang tao at wala kang kwentang ama! Akin na yung anak ko! Ate, papunta na ang barangay. Ikaw ha, huwag mong hintayin na kalagkalig ka nila palabas. Lumayas ka sa harapan ko. Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Matapos po noon ay mga ilang beses pa ring pinagtangkaan ni Alan na kunin ang anak namin pero hindi po ako pumayag. Nang malaman ko po na binigyan ako ng STD ni Alan ay doon ko na po talaga nabuo ang aking pasya na hindi na po ako makikipagbalikan pa sa kanya. Diring-diri po ako noon kay Alan, Papa Dudut, at diring-diri po ako sa sarili ko. Dahil sa nangyari ay kumonsulta na rin po ako sa isang abogado kung ano ang maaari kong gawin upang mapawalang bisa na ang aming kasal. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa rin po natutuloy ang masalimuot na prosesong yon. Kahit 1 taon nang nakakalipas dahil kulang pa rin po ang ipon ko para sa pagpapaanal. Ang huli ko pong balita ay nagtatrabaho pa rin po si Alan kina Ma'am Gilda. At ayon nga po sa mga kwento-kwento at chismis ng mga kakilala, ay simula nga daw po ng mag-pandemic ay doon na ata tumira talaga si Alan sa bahay ni Ma'am Gilda at hindi na umuwi sa dati naming bahay.
At hindi ko po maalis sa isipan ko na siguro'y mula nang mag-lockdown ay naging ganap na ngang boy toy ni Ma'am Gilda si Alan. Na anytime ay pwede niyang babain sa driver's quarter kapag gusto niyang maglibang. At dahil din po sa mga nabalitaan ko ay mas lalo ko pong na-realize na tama ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Tama na nakipaghiwalay ako kaagad kay Alan. Dahil bukod sa niloloko niya ako, binigyan ako ng sakit, ay na-realize ko na hindi ko na pala talaga siya kilala. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na masisilaw ng pera si Alan. At kapalit pala ng konting karangyaan at luho sa buhay, ay handa pala niyang ipagpalit ang sarili niyang mag-ina. Kaya kahit na natatakot po ako na maging single mom, ay nagpapasalamat na rin po ako na maaga pa lang ay natuklasan ko na kung ano ang klaseng tao pala talaga si Alan. At nailayo ko na rin ang anak ko sa irresponsable niyang ama. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapipili ninyo ang kwento kong basahin. At sana rin po ay may napulot din kayong aral ang ating mga kabarangay sa masaklap ko pong pinagdaanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmela. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.